Hello bestie, meron akong gulaman dito at tayo'y magsamalamig. Inuna ko na tong agar-agar or gulaman stick dahil ibababad mo na yan sa tubig for 30 minutes. Sinunod ko lang kung ano yung nasa packaging instructions, tapos binawasan ko lang yung sugar. Sinet aside ko lang yan, pagkatapos naman niluto ko na itong sago. Meron pa ako dito yung malalaki kaya yan naman ang ginamit ko. Mas matagal lutuin yan kesa yung maliliit. Kaya pag ganyan, nagdadagdag ako lagi ng tubig. Hindi na ako gumamit ng malaking kaldero kasi konti lang naman yung lulutuin ko. Bago ko pala dinagdag yung sago, inintay ko munang kumulo yung tubig at kailangan laging hinahalo para hindi naman sila mag-close to each other. At habang hinihintay ko maluto yung sago, isinabay ko na din pakuluan yung gulaman. Nung kumulo na at clear na yung water, sinunod ko naman yung sugar at hinayaan ko lang din yan ulit kumulo hanggang sa ma-dissolve na yung sugar. At pagkatapos nun, pinatay ko lang yung apoy at iniwan ko muna siya sandali hanggang sa mawala lang yung bubbles. Para pagka-transfer, mas maganda yung itsura ng gulaman. Nung lumamig ng konti, nilagay ko na sa ref para mas mabilis na siya maging solid. Balik naman tayo dito sa sago. O ayan, malapit na yan maluto. So, konting kulo pa at dagdag ng tubig. Ang pag-test ko dito, kumakain talaga. Kumukuha lang ako ng ilan pagkatapos pagkagat ko at hindi na siya matigas sa gitna, pwede na yarn. Sinala ko lang at transfer ko sa bowl na may malamig na tubig para hindi sila magdikit-dikit. Isa-set aside ko lang siya para lumamig at maging ready na yarn. Dahil ito ay sa malamig, hindi sa mainit. Alam mo pa bestie ko ano sabi ng kambing na teacher sa estudyante niya? Class, sagot. At ito naman ginagawa ko dito, yan naman yung syrup niya. Ang sukat ko lang dyan ay 1:2. Isang cup ng sugar to 2 cups of water. Konti lang naman yung sa gugulaman ko, kaya 2 cups lang of sugar ang ginamit ko. Light brown sugar pala yan, bestie. Pag kasi yung dark brown sugar, maglalasa siyang taho na syrup. Pinakulaan ko lang yan at nung natunaw na yung sugar, dinagdag ko na yung banana flavor. Pagkatapos pinatay ko na yung apoy at nilagay ko sa pichel para lumamig. At dahil special ka best friend, na iba na. Ito gumawa naman ako ng arnibal or kaya yung caramel syrup. Ito yung nilalagay sa leche flan. Naalala ko lang kasi yung in-order namin na sagot gulaman ng mga bata kami. Nilalagay yan sa ibabaw. Mas nagle-level up kasi ang lasa. Pag ito ang ginagawa ko, nahihirapan talaga ako. Madalas nasusunugan ako ng sugar. Sabi kasi wag haluin, pero mas mabilis siya masunog kaya naman hinahalo ko na lang. Yung ginamit ko pala dito ay cane sugar. Marami kasi ako no, kaya hindi mo na ako bumibili ng white sugar. Mas masarap sana kung yun ang gagamitin. So ayan, nag-amber color na siya or yung parang golden brown ng color. At syempre hindi yan mapait. Tapos nilagyan ko na ng mainit na tubig. Kaso hindi ko naman napindot yung record. Akalain mo yun? So inayaan ko lang yan kumulo ulit para maging thick ng konti. Pag magganyan buo-buo, hindi ko na yan sinasama. Transfer ko lang para mas madali ang paglamig niya. At ngayon naman mag-a-assemble na ako. Inuna ko lang yung sago at pagkatapos ito namang gulaman. Ang ganda ng pagkakagawa niya, diba? At yung pagkahiwa ko, ganyan lang yan. Hindi na rin yan pantay-pantay kasi hindi naman importante yun. Sinunod ko naman yan sa sago at pagkatapos naman yung syrup. At syempre hindi kompleto ang sagot gulaman kung wala tayong crushed ice o yelo. Ilalagay lang natin yung caramel syrup dun sa ibabaw para namang magmukhang special. Done na bestie. Alam mo ba ang tawag sa pagkain na mahilig sa kape? Kulat man. At cheche.